Magandang araw mga Lodi. Nag-reprocess tayo ng refrigerator. Isa po itong inverter. Yan. May problema kasi yung condenser niya, may leak. Kaya pinalitan ko ng condenser. Ito. Yan. Yan. Bali straight talaga ito siya, pero dahil nandito kasi yung board, kaya ginanian ko. Yan. Bali ang isi-share ko ngayon mga Lodi, mahangin, no? Bali ang isi-share ko kung ano bang mangyayari sa performance ng system o ng refrigerator kung nag-charging tayo ng open air. Yung nasa labas na tayo ba, yun, nasa labas. Nakapasok yung hangin, hindi siya closed ba? Ano bang mangyayari? You know, malakas yung hangin, no? Tapos nag-charging tayo. Yan. Ano bang mangyayari? Anong mangyayari? So, ang mangyayari mga Lodi, pag nag-charging tayo sa open air, diferensya po. Mayroong diferensya kasi alam naman natin pag yung kadalasan yung condenser talaga nasa likod ng pader. Kaya para yung nasa location na wala talagang hangin, hindi siya exposed sa hangin. Ngayon, kung galing ito sa shop tapos ni-repair mo, tapos nag-charging ka open air, hindi mo yung kumbaga magbabago kung anong inobserbahan mo dito sa amperes o sa gauge. Pagdating dun sa bahay, magbabago yung amperes. Yun. Kung open air, yan o. Kasi tingnan natin siyempre kailangan nating i-probe na mayroong magbabago talaga. Tingnan nyo yung amperes nya, 0.7, no? So gagawa tayo ng open air na mayroong hangin, nakapasok yung hangin na mga yan. So itapat natin, mayroon akong air cooler. Tapos yan yung kanya charging. Ito yung amperes. So tingnan natin, expose natin sa hangin. 0.7, 0.5. Yan, tingnan. Gagawa tayo ng hangin kung anong mangyayari sa amperes. Ayan. Yan. Tingnan nyo yung Lodi na bumilis yung baba ng amperes niya. Yung amperes talaga bababa naman talaga yan pag matagal na yung under yung freezer, kasi habang nag-freeze yung nasa loob ng compartment, mag-freezer siya, ay bababa naman talaga yung reading ng gauge at saka yung amperes, bababa naman talaga, pero hindi ganoon kabilis. Yan. Tingnan nyo mga Lodi. Five.
So 0.56. Tingnan natin na walang hangin. Walang hangin yan. .8. Tingnan nyo, tataas yan. 0.8. At saka magpo 0.59 yan. So ang gusto ko lang ipakuan dito mga loads na siyempre pag nagkuan tayo mag-refresh tayo, siyempre obserbahan natin na matagal, no? Pero habang nag-o-observe ka ng matagal, tapos nasa open air ka, posibleng magbabago yung kuan niya, magbabago yung amperes pagdating pag i-deliver mo na sa bahay. Ano, kanina yung naglagay tayo ng hangin, kuan siya 0.55, ayun o, 0.59. Siguro abot pa yan ng 6. Yan. So yan, bumalik siya. So ito na-obserbahan ko na talaga to pag malakas yung hangin, kasi nasa labas na ako ng bahay ano, kung nakakapasok yung hangin, talagang bababa yung amperes, bumaba, lalo na pag malakas yung hangin, bumaba talaga yung amperes dito. So kapag tuloy-tuloy yung malakas na hangin, hindi mo talaga ma-obserbahan ng maigi, kaya magtataka ka na lang pag deliver mo sa bahay, siyempre nasa likod na ito ng bubong, hindi na tumakuha ng hangin, ay biglang hindi naman matatawag na high amperes, pero mataas yung amperahe. Posibleng yung charging din mataas, yung charging charging sa gate tumaas din, kasi bumaba rin ito pag nahanginan, bumaba rin, taka bumaba yung amperes, no? So ang pinaka maigi kapag nasa open area kayo mag-charging ng refrigerant, ay takpan nyo ng karton o anong itakip nyo dito na hindi siya mahanginan. Yan, takpan nyo ng karton, kasi pag nahanginan talaga siya, ma-expose talagang bababa yung amperes. Kaya kung tuloy-tuloy yung hangin, nakapasok yung hangin, tuloy-tuloy talaga habang nag-o-observe ka sa amperes, ay hindi pagdating sa bahay, i-deliver mo na, magbabago yung amperes, tumaas yung amperahe. At yung charging naman tumaas din, kaya posibleng yung yellow dito ay abot na dito. Aram naman natin pag yung yellow abot na dito ay medyo hindi mabuti yung sa compressor. Okay lang siguro yung yellow dito lang, yung yellow diyan nag-a-ice, kung nag-a-ice dyan lang siguro pwede, pero yung ice niya punta na malapit na dyan sa compressor, ay nakakasama na yan. So kung mag-charging kayo ng refrigerant, nasa open air kayo, takpan nyo ng karton dito. Yan, para yung pag-o-observe nyo ay hindi magbabago pagdating sa kung i-deliver niya sa may-ari. So yun lang ang i-share ko. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bago ako magpaalam, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye bye. So takpan natin ang karton, kahit ganyan lang yan. Karton, tapos kabila naman. So para hindi siya ganong expose sa hangin. Yan. So yan, maka-observe na tayo. Tapos talian natin para hindi talaga bukan. So bye bye.